Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan. Ating niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, sa sandaling ito, kami po'y lumalapit sa inyo. Hinihiling po ang pagkasi ng inyong banal na Espiritu sa aming muling pagsamba sa simbang gabing ito. Panginoon, inaalala po namin ang inyong ilaw na tumatanglaw sa amin sa bawat karanasan namin sa buhay. Kayo po ang nagbibigay gabay sa amin, dakilang Diyos. Pang sa araw-araw ay mapatuwid kami ng aming landas. Salamat po, Panginoong Jesus, sa inyong pagdatal sa amin bilang ilaw na gumagabay sa lahat ng aming mga lakbayin sa aming buhay. Pinupuri namin kayo sa gabing ito, sumaamin nawa ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu sa pakikinig ng inyong mga salita na dadalhin ng aming mensahero ngayong gabi. Ito po ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen.
ating aralin ay makikita sa Luke chapter 1 verses 67 to 79. Napuno ng Holy Spirit si Zachariah, ang tatay ng bata, at nagpropasay siya, "Purihin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel." Dumating siya at iniligtas ang bayan niya. Nagpadala siya sa atin ng dakilang tagapagligtas mula sa lahi ni David na kanyang lingkod. Nangako ang Panginoon noong unang panahon at sinabi ito ng mga banal niyang prophets. Ililigtas niya tayo mula sa mga kaaway, mula sa mga may matinding galit sa atin. Ipapakita ng Diyos ang kanyang awa sa atin ng mga ancestors. Tutuparin ng Diyos ang kanyang banal na kasunduan. Ito ang pangako niya sa ancestors nating si Abraham. Ililigtas niya tayo sa mga kaaway natin para mag-serve sa kanya ng walang takot. Magiging banal at matuwid tayo habang buhay. Anak ko, tatawagin kang prophet ng kataas-taasang Diyos, dahil mauuna ka para ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Sasabihin mo sa bayan niya na maliligtas sila, dahil papatawarin ang mga kasalanan nila. Sisikat sa atin ang liwanag ng kaligtasan, dahil sa pagmamahal at sobrang kabaitan ng Diyos. Sa mga nasa kadiliman at napapaligiran ng anino ng kamatayan, bibigyan tayo ng liwanag at igagayad sa daan ng kapayapaan. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim, sa langit sumilay ang isang bituin, liwanag nito'y kay nagbigay ng tanglang sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilay
Magandang gabi po. Ito na po ang pangwalong gabi ng ating ipinagdiriwang na simbang gabi. At nawa ay napagpapala po tayo ng mga mensahe na atin pong naririnig sa iba't ibang tagapagsalita. At nalalapit na rin po ang araw ng Kapaskuhan at una na po akong bumabati ng maligayang Pasko sa inyong lahat. At sa gabing ito po, tayo po ay muling mag-aaral. Simulan po natin ang ating pag-aaral at narito po. Sa ating pong teksto sa Lucas, ay patuloy po nating makikita ang maraming magaganda at dakilang kwento. At muli po nating itutuloy ang kwento na ito. At ito po ang pinakang buod ng aklat ng Lucas. Nang magpakita ang Anghel Gabriel kay Zacarias at ipahayag sa kanya ang kapanganakan ni Juan Bautista. Nag-alinlangan siya at nagtanong na may kawalan ng pananampalataya. Dahil dito, pinarusahan siya ng anghel ng pagiging pipi. Hindi siya nakapagsalita. Pagkaraan ng 9 na buwan, natapos ang kanyang pagiging pipi nang kumpirma niya ang pangalan ni Juan Bautista. Mula noon ay muli siyang nakapagsalita at nagpahayag ng propesiya na tumutukoy sa pagdating ng ilaw, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang aklat ni Lucas sa unang kabanata ay punong-puno ng napakadakilang mga kwento. Ngunit nais ko pong ituon natin ang ating pansin sa 2 huling talata sa gabing ito. Ang sabi po sa verse 78, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Sa verse 79, tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Tayo po muna ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa oras na ito at sa gabing ito. At patuloy po kaming may pagkakataon na alalahanin at ipagdiwang ang pag-alaala sa iyong kapanganakan. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang mga salita mo sa gabing ito. Maging pagkain po ito ng aming espiritual. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong binasa o ipinapakita ng talata na si Jesus ang liwanag na dumating sa madilim na mundo upang magdala ng 3 mahahalagang biyaya sa mga tao. Una, si Jesus ang nagdadala ng liwanag ng kalayaan sa mga nasa kadiliman. Dumating si Jesus sa isang mundong puno ng espiritual na kadiliman. Marami ang nalilito, nakakulong, at nangalulunod sa kasalanan ng hindi nila nalalaman. At ganoon ang sabi sa Isaiah 53:6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ngunit ang liwanag ng ating Panginoon ay nagdadala ng pag-asa at paglaya. Bagamat hanggang ngayon, marami pa rin ang pinipiling mamuhay sa kadiliman. Ngunit ang sinumang tumanggap kay Kristo ay pinalalaya niya sa kadiliman at tinuturuan niyang mamuhay sa liwanag. Pangalawa, si Jesus ang nagdadala ng liwanag ng buhay sa mga nasa lilim ng kamatayan. Itinakda sa mga tao na sila'y mamamatay ng minsan at pagkatapos ay paghuhukom ang sinabi sa Hebreo 9:27. Maraming tao ang ayaw o takot pag-usapan ang salitang kamatayan. Ngunit ang realidad, lahat tayo ay haharap sa kamatayan. Ngunit dahil si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ang kamatayan ay hindi na natin dapat katakutan. Para sa mga mananampalataya, ito ay pintuan patungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Si Jesus ang nagbigay ng buhay na hindi kayang wasakin ng kamatayan. Pangatlo, si Jesus ang nagdadala ng liwanag sa mga naliligaw. Kung tayo lang, mawawala tayo at mapapariwara dahil sa ating likas na pagkamakasalanan. Kaya binigyan tayo ni Jesus ng bagong puso na may pagnanais na sumunod sa Kanya. Banal na Espiritu na gumagabay sa Kanyang salita na ibinigay sa atin bilang ilaw sa ating landas.
Sa pamamagitan ng gabay ni Kristo, hindi na tayo lalakad sa dilim, kundi sa direksyon at sa liwanag ayon sa kalooban ng Diyos. At tandaan po natin ito, salvation begins with God's tender mercy. Our salvation is not earned through human goodness and efforts. It flows from God's compassionate heart. At sabi sa Ephesians 2, but God is so rich in mercy, and His love is so great, and He made us alive with Christ. At pangalawa, God is the light that breaks our darkness. He takes away our darkness of our sin, our ignorance, our fear, our doubts, and our despairs. Pangatlo, Jesus shines on those in the shadow of death. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa at matatakot sa kamatayan dahil buhay ang ating pag-asa. Ang pang-apat, the goal of the light is a life of peace. And that is to restore our relationship with God with inner wholeness and the right direction in our life, filled with the Holy Spirit. Kaya ang tanong po sa atin, are you still living in the darkness of fear, doubt, unconfessed sin, and brokenness? Do you want to be free? Come to the light. Sa Kapaskuhan na darating, muli nating alalahanin ang layunin ng liwanag ni Jesus. At ito ay upang dalhin tayo sa kapayapaan. Kapayapaan sa ating espiritual na buhay, sa araw-araw nating paglakad kasama ang Diyos, at maging sa harap ng ating kamatayan. Si Jesus ang pagsikat ng araw mula sa langit, at siya ang nag-aalok ng pag-asa at kaligtasan sa sinumang lalapit sa Kanya. Kaya ang tanong, will you allow Christ's light to guide your life? If you wish, I will guide you to a prayer for Jesus to enlighten your way. Can we pray? You can pray this prayer with you. Lord Jesus, thank you for today's message. Help me to live a life full of your light. Come into my life and lead me away from the world of darkness. Set me free and help me to walk in the path of your righteousness. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa liwanag. Salamat at ipinaunawa mo at inilabas kami sa madilim na buhay namin. Salamat sa bawat liwanag na dumating sa amin, inalis mo ang aming takot, pangamba, at maging ang aming mga pag-aalala. At salamat po sa lahat ng ito. Kaya sa iyo pa rin, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat sa darating na Kapaskuhan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Tunay, Panginoon, na isang napakagandang pagkakataon na marinig namin ang mabuting balita na hatid sa amin ng iyong pagdating. Nagbigay sa amin ng paalala na dumating sa amin ang ilaw ng buhay. At ang palatandaang yan ay inihayag ng iyong mga lingkod kasama ni Zacarias na umawit ng kanyang pagpupuri na tatanglawan ang mga nasa kadiliman at mga nasa lilim ng kamatayan. Papatnubayan sa daan ng kapayapaan ang lahat ng mga taong lalapit at kikilala sa Kanya.
Salamat po na sa inyong liwanag, Panginoon, ay wala ng kadiliman at kailanman hindi po magagapi, hindi matatalo ng kadiliman ang liwanag. Sapagkat ikaw ang ilaw ng sanglibutan. At ang sa iyo ay nananalig, hindi na kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magtataglay ng ilaw ng sanglibutang ito. Purihin ka, Panginoon, na dumating sa amin ang iyong buhay, ang iyong liwanag, ang iyong katotohanan na nagpapalaya sa kasalanan, naghahatid sa amin sa kaliwanagan. Tunay nga, Panginoon, na napakamakapangyarihan mo laban sa anumang gawa ng kadiliman, ng kasamaan sa mundong ito. Naway maghasik kami, magliwanag kami, Panginoon, kung saan may kadiliman. Maramdaman ang init ng aming pag-ibig at pagsunod sa iyo ng mga taong nakakahalubilo at nakakasama namin. Sila man ay makasumpong ng liwanag sa iyo sa pamamagitan ng aming patutuo at pamumuhay. Pagpalain niyo ang kabuuan ng iglesia na kami magsama-sama, Panginoon, at magpalakasan kaming bilang mga lingkod ninyo sa lahat ng panahon. Sa iyo namin binabalik ang lahat at pinakamataas na papuri at pagkilala na tanging sa iyo, Panginoon, tataglayin namin ang liwanag ng buhay sapagkat ikaw ay nasa amin. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo na siyang ilaw ng sanglibutan ngayon at kailanman. Amen. Amen. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen.